Ganda araw po, ako po si RP na Jim D po. So, parang part 2 po ito nung proof of completion natin para kay Sir Rem. Kasi iduduktong ko na rito sa video na to yung nakita ko na na reels sa FB. Medyo nakakalungkot. So, basic info, ito pong mga gamit na to is para kay Sir Ren Santiago ng Kabuyao. So, si Sir Ren, kung di ako nagkakamali, galing siya sa ibang bansa. So I assume na nagtrabaho siya doon, umuwi siya ng Pilipinas, nagtayo siya ng negosyo. So kung napanood niyo yung previous video, so meron na siyang panaderia, meron na siyang water station, and congratulations, meron na rin siyang gym business. So siya yung unang pumasok sa isip ko nung napanood ko yung video na to. So palagi niyo ako nakikita na na nagpi-preach about sa mga OFW, yung bakit kailangan mag-ipon, bakit kailangan magtaguyod ng ikabubuhay mo pag uwi mo ng Pilipinas. Nakakalungkot na napanood ko to. Panoorin niyo po muna tong video na to. Mag-ipon kayo para sa sarili niyo. Huwag niyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Sige, nakakita ka lang dyan. Hoy! So, yun, nakita nyo si nanay, nakakaawa talaga. I mean, binigay niya lahat para doon sa mga anak niya, sa pamilya niya. Tapos nung umuwi na siya sa Pilipinas at wala naman siya naipundar, sabi nga niya, tain na siya, trapo na siya, basura na siya. So, nakakaawa po yung mga kagaya ni nanay na tinrato ng ganun ng kanilang mga pamilya. So, yun yung tinuturo po natin ngayon dito sa sa Jim D po. So, mapapansin nyo, hindi lang po tayo po-promote ng bumili kayo ng gym equipment sa amin. Pero ang pinopromote namin talaga is yung kahalagahan ng finance sa buhay ng tao. So, itong mga gym equipment, tool lang to, kasangkapan lang to para ma-achieve mo yung gusto mo. Itong episode natin ito, hindi to tungkol lang sa mga OFW. Kasi lahat po ito, it applies to all. Whether nagtatrabaho ka sa gobyerno, whether nagtatrabaho ka sa pribadong korporasyon, whether may sarili kang business, o whether OFW ka, kailangan mong magtira para sa sarili mo. Kailangan mong planuhin ang kinabukasan mo. Opo, magulang din ako. Totoo yun, lahat tayo gusto natin ibigay lahat sa mga anak natin. Pero darating ang araw, ang mga anak natin, magkakapamilya na yan. Malungkot man isipin na maaaring naibigay natin lahat sa kanila, pero hindi tayo masusuklian, ganun talaga eh. Ganun talaga. Kaya wag na natin i-assume na ganun yung mangyayari, kundi i-assume natin na kailangan natin magtaguyod sa sarili natin. Hindi pa pwedeng matanda ka na, nagtatrabaho pa tayo. Tapos, madali magtrabaho sa totoo lang. Madali ang magtrabaho. Pumunta ka sa ibang bansa, pumunta ka sa Taiwan, pumunta ka sa Hong Kong, pumunta ka sa Singapore. Ang mga restaurants doon, makikita mo, may mga 70 years old na nagtatrabaho. Kaya na magtrabaho Pero ang masakit, sa totoo lang, ang masakit na tanggapin, hindi ka naaalagaan ng mga anak mo, kaya ka nagtatrabaho doon. So yun po yung nakakalungkot na ibinigay mo yung 100% mo, yung kalakasan mo, ibinigay mo lahat sa kanila, pero hindi nila kayang ibalik or hindi nila maibalik dahil may pamilya na sila. So huwag niyong kalimutan, kailangan nyo na magtira para sa sarili nyo.
kailangan yung magplano ng kinabukasan nyo. Yung kay Sir Rem, nasa tamang direksyon na siya eh. Galing siya sa ibang bansa, umuwi siya ng Pilipinas. So nagtayo siya ng 1, 2, 3 negosyo. Tama po yun. Ganun po dapat ang mindset natin. Kagaya na sabi ko, maaaring yung video na napanood nyo is about sa OFW. Pero it applies to all. Kahit anong estado mo sa buhay, kagaya na sinabi ko, OFW, nagtatrabaho, may negosyo, maaapektuhan ka nito. So hindi ang buhay hindi siya para lang magtrabaho tayo palagi. Kailangan dumating yung panahon na kailangan bigyan natin ng pahinga yung sarili natin. Kailangan magre-retiro tayo. Darating yung panahon na hindi na natin iisipin yung mga anak natin. Yung tayo naman. Kasi lahat ng magulang talaga, lahat ibibigay nila para sa anak nila. Pero hindi naman lahat ng anak ibibigay lahat para sa magulang. So, kung gano'n na magiging sitwasyon, bakit hindi planuhin natin yung buhay natin? Itong gym business na to, itong maganda dito kasi itong business na to, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, pwede mong pakinabangan to eh. Mula dun sa panahon na nagtatrabaho ka, nagtayo ka ng negosyo nito, or pagtapos mo magretiro, nagtayo ka ng negosyo nito, kaya kang buhayin nito. Kaya kang buhayin ng negosyo na to hanggang mamatay ka na. At kung wala ka na sa mundo, papamana mo to sa mga anak mo. At yung mga anak mo, kayang kumita dito hanggang sa mga apo mo. Para patunayan yan, kahit saang sulok ka ng Pilipinas, pumunta ka na merong lumang gym, yung mga lumang gym doon na may 20, 30 years na naandoon, luma na yung mga gamit, putok-putok ng mga upholstery, kinakalawang na yung mga bakal, pero makikita mo, ang dami pa rin nagji-gym doon. Bakit? Kasi ang gym, necessity yan. Kailangan ng tao yan. So, ang ibig ko sabihin doon, itong negosyo na ito na bibigay mo, pwede mong isipin na, kaya ako nagnegosyo ng gym business para sa sarili ko. Na para, balang araw, pag hindi ko na kaya magtrabaho, balang araw, pag hindi ako aalagaan ng mga anak ko, may gym business ako na magtataguyod sa akin hanggang hindi ko na kayang mabuhay. Pero ito pa rin, anak mo pa rin ang nasa isip mo. Bakit? Kasi kaya ito yung ginawa mong negosyo. Kasi alam mo, pag wala ka na sa mundo, kaya mong ibigay ito sa mga anak mo at hindi nila kailangan maging expert sa pagpapatakbo ng negosyo na to. Kasi napakadali po magpatakbo ng gym business. So walang masama na pagkatapos mong ibigay lahat sa pamilya mo, sa anak mo, kailangan magtira ka. Hindi masama na magtira ka para sa sarili mo. Ito yung magandang itira mo sa sarili mo. Magtira ka ng gym business sa'yo. Kasi kung ikaw lang mag-isa o may asawa ka, dalawa lang kayo, kaya mo mabuhay sa negosyo to. Promise. Hindi ko kailangan magpalabok, hindi ko kailangan mag-sales talk sa inyo dahil hindi ko ginawa yon. Pumunta kayo sa mga pinakalumang mga gym sa lugar nyo. Pumunta kayo. Makikita nyo yung mga classic. Si Kuya Nato, shoutout kay Kuya Nato kung nanonood sa akin si Kuya Nato sa video ko. Si Kuya Nato, siguro mga 60 o 70 years old na si Kuya Nato. Pero kita nyo yung katawan ni Kuya Nato, ang laki. Pero para sa edad niyang yon, ang laki ng katawan niya. Doon kami nag-gym noon, bata pa ako. So isipin mo, yun yung mga usual na itsura nung may mga gym na luma. Luma na yung gamit, kinakalawang na, putok-putok ang upholstery, pero yung may matandang lalaki doon na makikita mo na mababanaag mo sa katawan niya na at one time naging buff siya, maskulado pa rin siya. Tignan niyo yung mga gym na yon, buhay pa rin yun. Tawag ko nga doon, ilang katawan na ang napalaki nung mga gym equipment na yon. Ilang generation na ang lumaki ang katawan doon. So yun yung perfect example. Kaya hindi nyo kailangang maniwala sa sinasabi ko. Tumingin lang kayo sa paligid nyo. Alam nyo, kasi sa totoo lang, hindi naman sa Sir Rem. So, yung panaderia, meron siya. Yung water station, meron siya. Pero hindi mo magagarantiya na yung dalawang business na yon kaya pa rin i-manage ng mga susunod na generation or nandiyan pa rin yan nang hindi ka magpapalit ng gamit. Pero ito, sigurado ako, tatagal to, bakal to, quality na bakal, quality na finish, powder coat. So definitely tatagal to. So ito yung bubuhay sa'yo habang
nasa retirement stage ka, at kung wala ka na, papamana mo to ngayon sa mga anak mo, ito naman ang bubuhay sa mga anak mo. I hope na nakatuko kayo kasi mas mahirap po talaga na matulad tayo kay nanay na na-realize niya lang yung pagkukulang at pagkakamali niya nung nandoon na siya. Nung tinalikuran na siya ng mga anak niya at wala na siyang lakas para itaguyod yung sarili niya. Ako po si RP ng GMD po. Maraming salamat po.